Panahon ng pagbabago. Ang ebanghelyo para sa ikatlong linggo ng Kwaresma ay binibigyan diin ang kahalagahan ng pagsisisi at ang pagtalikod sa mga kasalanan. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila." Noong kapanahunan ni Jesus, naniniwala ang mga tao na ang mga trahedya at kamatayan ay bunga ng mga kasalanang nagagawa ng isang tao. Ngunit hinamon ni Jesus ang tradisyonal na paniniwalang ito. Itinuturo niya na ang pagdurusa ay hindi kalooban ng Diyos, kundi isang pagkakataon na humingi ng awa ng Diyos at magbalik loob sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Hindi niya hinuhusgahan ang bawat isa. Binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon para mamunga, sapagkat hindi pare-pareho ang pamumunga ng bawat isa. Mayroong mabilis at mayroon ding matagal o natatagalan, sapagkat hindi pa niya nakikita ang kanyang kahalagahan. Natatagalan dahil sa pagkakamali, at sa kanyang pagkakamali, binibigyan pa siya ng pagkakataon at pinapakita sa kanya ng Diyos na mahalaga ang maging totoo sa sarili. At ito ang naghahatid sa kanya ng biyaya ng pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay ay hindi ipinipilit kaninuman. Dapat malaya itong tanggapin at makiisa rito. Ang Kwaresma ay isang panahon na ibinibigay sa atin ng Diyos upang tingnan ang sarili at itapon ang anumang kasalanan at mas tahasang bumaling sa Diyos. Ito ay pagtalikod natin sa pag-uugali na masama at simulang tingnan ang nagawang kasalanan. Tayo na nangangailangan ng awa ng Diyos ay pakumbabang humingi ng patawad sa mga salang nagawa. Sa sakramento ng pagbabalik loob na tinatawag ding sakramento ng penitensya at sakramento ng kumpisal, ay maaari nating idulog at ihingi ng tawad ang mga sala nating nagawa. Sa pamamagitan nito, naririnig natin ang kapatawaran ng Diyos sa tinig ng absolusyon ng pari. Hinihingi ng ating inang simbahan na tayo ay mangumpisal kahit minsan sa loob ng isang taon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Maraming daluyan ng grasya na maaari nating mapanatiling matatag ang ugnayan natin sa Diyos dahil sagana sa pag-ibig at awa ang Diyos. Paano mo gagamitin ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos upang magbago at magbalik loob sa Kanya? Una, aminin ang mga nagawang kasalanan at mangumpisal. Ikalawa, gumawa tayo araw-araw ng kabutihan sa ating kapwa, tulad ng pagtulong at pagmamalasakit natin sa kanila. Ikatlo, sisikaping di na magkasalang muli sa pamamagitan ng paglayo sa mga pagkakataong magdadala sa kasalanan.